Sige po, Chair. Reaction lang po muna dito sa bagong ruling po ng Supreme Court, landmark ruling na binaliwala na po yung second placer ruling. Bagamat ang COMELEC po kasi ay pinanigan ng Korte Suprema sa bagay na ito, na-affirm yung desisyon ng COMELEC doon sa pagkakadisqualify o cancel ng candidacy nung respondent sa kaso na ito. Una, pinag-iisipan na po namin kasama yung Law Department in coordination sa ating Solicitor General na mag-file ng motion for reconsideration sapagkat sa paniniwala po natin mukhang medyo may kinakailangan po tayong maliwanagan at mas maayos pa natin na maintindihan yung bagay na binabaliwala na po yung doktrina ng second placer na ibig sabihin yung Halosos versus COMELEC na nagsasabi na sa isang petisyon to cancel candidacy kung sakaling yan ay mailabas pagkatapos ng eleksyon at yung mismong kinakancel ng candidacy yung nanalo, ang makakaupo ay second placer. Ngayon po, ang sinasabi ng ating kataas-taasang hukuman, whether disqualification o cancellation ng candidacy, wala nang pagkakaiba. Basta ang uupo, succession sa local position. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national position, bagamat may diskusyon ang Korte Suprema doon. Ang naging voting po kasi ay 8-5-2. 8 in favor, 5 ang dissenting at 2 ay hindi po nag-participate. Kaya po maganda po talaga siguro ma-clarify natin. At gusto rin nating liwanagin yung bago pa mag-eleksyon, anong effect pagkatapos ng eleksyon, yung ba yung effect? Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos ng eleksyon. At saka siyempre, may epekto po kasi yan sa ibang rules namin dito sa COMELEC. Katulad halimbawa po noong issue ng pagpa-file ng mga petition for quo warranto. So halimbawa po ba, pinailan nyo ng petition for quo warranto, technically parang disqualification yan. So ang uupo po ba ay hindi yung natalo na second placer, kung hindi succession. So dapat po ba, sino po nagpa-file? So ibig sabihin, paano po magpa-file yung natalo kung ang makakaupo pala ay hindi siya? Hindi po ba? So medyo yan po yung mga implikasyon na gusto po natin mapag-aralang mabuti. Kung kaya po pinag-iisipan na namin na mag-file ng motion for reconsideration. May mga nailabas po kami recently na kung saan ang pinapaupo po ng COMELEC ay ang second placer. Kasi nga yun po yung desisyon ng Korte Suprema sa Halosos versus COMELEC. So gusto nating malaman anong implikasyon nitong desisyon doon sa nailabas na namin so far. May mga ilalabas po sana kami ngayon at saka sa susunod na araw na maaaring parehas yung implikasyon sa Halosos versus COMELEC. So, ano po dapat na gagawin ng COMELEC? Dapat bang itago muna namin, huwag na muna namin ilabas, at hintayin na lang na maging final and executory yung desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. So again, subject pa naman po yan sa motion for reconsideration. Sir, dun sa kaso ni Abante, tsaka po ni Chua, ano yung implications po rin? Siyempre po yung 5 araw kasi to file MR ngayon po babagsak eh. Kahit po yung Duterte Youth, ngayon po kasi babagsak yung mga motions for reconsideration nila. Ayaw po natin munang pangunahan yung pwede mangyari. But take note, lalo na po sa mga national position at local position din, June 30 ang cut-off, meaning June 30 mawawala ng jurisdiction ng COMELEC, lalo na kapag ka national position. Lalo na kapag ka congressman or senador, wala kaming jurisdiction by June 30. Hindi ko po alam kung ano ang sasapitin ng mga kasong nabanggit, lalo pa kung ang posisyon ay congressional position bago mag-June 30. Chair, yung kay Abante at saka Chua, dalawa lang kasi sila eh. So kung hindi makakaupo si Abante? Marang minamention naman po ang Korte Suprema doon sa kanyang naging desisyon na applicable talaga yung no second placer rule sa succession, meaning sa local official. Pagka po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local official. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. So bakit ayaw natin pangunahan po yon? Kasi nga po gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapail pa ng motion for reconsideration at bilang pagrespeto at paggalang natin sa Korte Suprema. So hihintayin po natin kung ano. Napakalaki po ng implikasyon po kasi talaga nito. Napakalaki ng implikasyon nung kung sino ang makakaupo after the election or before the election, after the election, cancellation ba o disqualification ng candidacy. Kasi nga po, tatandaan natin, pag cancel ang candidacy,
as if hindi naging kandidato. So kung hindi po naging kandidato, ang sabi po ng majority ng Korte Suprema ay hindi naman yung second placer ang binoto ng tao eh. So bakit natin bibigyan ng mandato? Ang sabi naman po nung minority, maaaring hindi nga binigyan ng mandato ang second placer, pero yung first placer kasi hindi kandidato. So sino lang ang natitirang kandidato? Dapat second placer. Parehas po napakabibigat ng mga kadahilanan, napakabigat ng implikasyon din, lalo na po sa Commission on Elections. Yung kay Anar na chair, yung sa Cavite, siya yung nanalo eh. Yung po kasi ay nailabas namin bago namin natanggap yung desisyon ng Korte Suprema. Mukhang hindi ako nagkakamali, 1-2 araw na ilabas namin yung desisyon pagkatapos nun, tsaka lumabas naman yung desisyon ng Korte Suprema. So, hindi pa po kami informed tungkol sa bagay na yan. And aaminin po namin, nagulat kami no, sa desisyon sapagkat abandonment po yon ng isang doktrina. Bagamat, nangyayari po yan at saka siyempre, kapangyarihan ng Korte Suprema na reviewing mabuti yung po mga umiiral nating batas. Kasi po sinasabi po ng Korte Suprema na silent ang batas, ang Republic Act 6646, silent sa kung sino dapat ang uupo kapag ka daw po cancellation ng candidacy. Sir, paano pag Duterte? Cancellation din kasi sa kanila ng registration. So, paano yun? Aakyat? Ano nangyayari? Yun po, hihintayin natin muna ngayon yung motion for reconsideration kung sadyang magmo-motion for reconsideration sila sa kaso na kanilang kinakaharap. Number 2, hindi naman namin po kinakailangan bigyan ng special attention yung kaso simply because kilala yung mga personalidad, kinakailangan kung ano yung tunay na proseso, yung po yung gagawin natin at regular na proseso sa komisyon. Kung sakasakali po yung issue, sino ang makakaupo kapag ka-kinancel, ay hindi pa rin po kami nag-uusap tungkol sa bagay na yan. Sapagkat, katulad ng binanggit ko noong nakaraan sa inyo, ay pinigilan ko yung diskusyon doon sa bagay na yon sa kung sino ang uupo kung sakali. Sapagkat masyadong presumptuous, masyadong speculative, hindi tamang pag-usapan, ganung hindi pa naman po canceled with finality yung decision po ng Commission Division. Pero sir, ang tanong kasi ngayon, ano bang nangyari na hindi muna sumagot ang Korte Suprema? Kasi ilang araw na lang sir, 1 week na lang, June 30 na, sino yung mga uupo pagdating po sa, like yung kay Abante at saka kay Chua at pala na rin po sa mga nominees po sa party list? Kaya po nagpatawag kaagad tayo ng isang pagpupulong ng Commission and Bank upang mapag-usapan ng bagay. Sapagkat meron po sana kami mga ilalabas pa na may directly implikasyon at apektado ng naging desisyon ng Korte Suprema. Tama po kayo, hindi pa po siya final. Pero siyempre, ganong aware ka na, informed ka na bilang isang institusyon na ganito ang desisyon ng majority ng Supreme Court, then hindi po ba pinakamagandang aksyon ng COMELEC ay bilang pagrespeto, wag muna kaming kumilos hanggat hindi nagiging pinal yung desisyon ng Korte Suprema. O dahil na-inform na kami, tapos parang ang dating doon, uunahan namin ng Korte Suprema doon sa kanyang disposition na alam na naman namin na yun ang sinabi niya, magamat hindi pa ito final and executory. Sir, nag-a-apply din ba ito sa case ni Mayor Rico since nakakulong sa ICC and he cannot sue? Or kailangan na ng OIC na mag-assign? Opo, yung po kasing sa kaso po ni Mayor Digong ay nagkaroon po ng tinatawag na temporary vacancy. Wala naman pong permanent vacancy. Ang pinag-uusapan po dito sa kaso ng mga Modato versus Comelec ay issue po ito ng meron po kasi mina-file na disqualification case or cancellation ng candidacy. Gusto ko pong ulitin lang para hindi po tayo nalilito. Ano po ba ang grounds pagka gusto mo ipa-cancel ang kandidatura ng isang tao? Una, issue ng citizenship. Pangalawa, issue ng residency. Pangatlo, issue ng age. Pang-apat, issue na hindi siya registered voter. Panglima, dahil siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. O may pang-anim na sinama ang Korte Suprema sa kaso ng Castillo versus Comelec, yung 3 consecutive term limitation. So pagka po yan ang mga grounds, yan po ay cancellation ng candidacy. In fact, lately, parang may sinasama pa, yun po yung perpetual disqualification to hold public office at saka yung removal from the service ng opisina ng ombudsman. So, yan po yung mga possible na grounds ng cancellation ng candidacy na kung sakali daw pong i-cancel, sabi ng Korte Suprema ngayon, sa bagong desisyon, ay
hindi pwede makaupo si second placer, kundi ang uupo pa rin ay yung succession. Dahil magkakaroon ng permanent vacancy, hindi temporary vacancy. Hindi po katulad doon sa Davao na ang kasalukuyan nanalo po si Mayor Digong, naproklama po siya, and therefore hindi pa lang po siya nakakapag-assume, kaya temporary vacancy, yung pong vice mayor muna, ang temporarily mag-a-assume bilang mayor. Sir, habang wala pang sagot yung Supreme Court at saka hindi pa kayo naglalabas ng final decision, kung dumating yung June 30, you will stick kung sino yung nagproklama, sila yung More or less, ganyan po tayo lalo po sa national position. Hanggat walang pinal na desisyon, walang final na decision, lalo ang COMELEC o lalo ang ating kataas-taasang hukuman, walang restraining order, halimbawa, kung sino po yung aming proklama, ay yun po ang aming pauupuin. Maliban na lang kung binaliwala namin ang proklamasyon at pagkatapos nag-utos ang COMELEC na paupuin yung, halimbawa, second placer, pero wala pang TRO mula sa Korte Suprema. Kasi nga po kung nauna na pinalabas yun. Pero dapat en banc na. Dapat en banc po. Sir, yung kay Mayor Digong, paano yun? Yung oath-taking niya, kailangan ba personal kung magawa yun? Kasi parang may issue sila sa pag-oath niya ngayon. Di ba parang kung ako din yung 30, hindi pa siya makapag-oath. Paano yung nangyari? Sa part po kasi ng COMELEC, tapos na yung role namin. Ang role namin hanggang proklamasyon lamang. Yung pong pagpapa-oath ay talagang trabaho po yan at role ng DILG. Meron po akong nabasa at nadinig na sinabi ng court ng DILG, iba yung interpretasyon nila. Kinakailangan mayroong isang buwan kung hindi tayo nagkakamali mula sa pagkakaproklama o pagkakahalal na makapanumpa yung naturang yung mga naturang local officials na nahalal. Otherwise, sabi, hindi daw po nila tatanggapin yung pagka-assume ng naturang opisyal. Katulad din po ng SOSE. Kapag po yung SOSE ay hindi nakakuha ng certification, yung mismong opisyal na makakaupo, ay hindi rin daw po pauupuin ng DILG. So lahat pong yan ay jurisdiction ng DILG kung makakaupo o hindi ang isang tao kung siya ay walang oath o walang SOSE na nabigay ang Commission on Elections. Pwede na lang maglagay ng kawala, sister. Yes, yung sa ating pong Local Government Code, Section 39, kung hindi tayo nagkakamali, meron doon ang title Temporary Vacancy. At ang temporary vacancy, dahil hindi pa kagad nag-qualify yung mismong nanalong kandidato, hindi pa kagad makapag-assume, kulang pa yung mga requirements. So in the meantime, yung pong rule on succession, which is temporary, ang mag-a-assume muna. Sir, ang PDP laban po nag-file po ng petition sa SC this morning. They're asking for a manual count for the senatorial results. Pagka po kasi naproklama na, hindi ko pa po kasi nababasa yung kanilang na-file na formal na petition. Pag po kasi may naproklama na, number one. Number two, nakapag-oath, kahit po sabi ko nga po, sa isang notary public, sa isang barangay chairman, o sa kung sino man ang otorisado na magpanumpa. At pangatlo, kapag ka po nagkaroon na ng assumption to office. Ang assumption to office po ay sa June 30, alas 12:01. Nasa Constitution po natin yan, ng 1987 Constitution. Yan po ang mandato ng sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus COMELEC na mawawala ng jurisdiction ng COMELEC ang any other court, even the Supreme Court. Because ang ginamit po ng Constitution na wordings, it is that the House of Representatives Electoral Tribunal or the Senate Electoral Tribunal shall be the sole judge of all elections, returns, and qualifications of the members of the Senate and the members of the House of Representatives. So, ibig sabihin po, lahat ng issues, lahat ng kaso patungkol sa pagkapanalo ng isang senador, pagkapanalo ng isang kongresista, ay dapat po sa Senate Electoral Tribunal o sa House of Representatives Electoral Tribunal. Wala na pong jurisdiction ng COMELEC, wala pong jurisdiction kahit po ang ating Korte Suprema. So, hintayin po natin kung ano po ang magiging initial na aksyon ng Korte Suprema. Kung sakali naman po, sasagutin po namin yung mga petition na na-file po na yan. Check na kung possible lalamanin ng motion for reconsideration. May gusto ba kayong clarify? Opo, ay gusto lang din natin pong ipahatid sa ating pong kataas-taasang hukuman yung mga implikasyon base sa umiiral namin mga rules, guidelines, and resolution patungkol sa mga kaso na meron tayo dito, kahit na yung kaso prior to the election, kaso made or filed during or immediately after the election, at kaso na lang andyan after the election pero hindi pa nadidesisyonan. May mga implikasyon po lahat ng mga yon, and therefore
Kaya po gusto namin po ng guidance dahil gusto namin kung talagang final at yun na po, abandon na yung doktrina, kakailanganin po namin mag-amend ng rules po namin ng Commission on Election upang yung mga rules po namin o procedure ay maitugma namin doon sa nailabas na desisyon ng Korte Suprema. Madali lang naman yan. Pagka ganun, amendment lang sa rules. Opo. Ang talagang pinoproblema lang natin sa kasalukuyan ngayon, in the meantime, ay paano yung mga nailabas namin recently na mga desisyon na ang pinapaupo po namin ay yung mga second placer. Dahil po yun yung doktrina. Pero dahil nga po may lumabas after, ang tanong po dyan, yung po bang desisyon na yun after can retroact o ang desisyon can only be prospective. Napaka-importante po niyan kasi po once na naproklama na ng COMELEC, nawawalan po kami ng jurisdiction. So ibig sabihin, kung may naproklama na po kami dahil siya ay second placer, ibig sabihin ba may lumabas na desisyon na ito, baliwala ba yung proklamasyon na ginawa sa kanya? And to think din po na ito ay decision pa, ito ay subject pa sa motion for reconsideration, yung decision ng Korte Suprema. Pero yung ruling, April pa yata. Yes, pero natanggap po namin, kung hindi tayo nagkakamali, ay June 19 dito sa COMELEC. Sir, yung pending cases nyo, ilan pa? Sa mga DQ at saka cancellation? Madami yung mga pending cases sa DQ at saka doon sa mga cancellation na na-file after the election or immediately before the election. Pero yung po sa mga local sa mga national, konti na lang po yung national and therefore mukhang mako-comply natin yung bago mag-June 30, mailalabas na namin ang lahat nung nasa national positions. Sir, yung pinawi nyo na hindi nyo inilabas ngayong linggo, ilan yun, sir? Pag-uusapan pa namin ngayon sapagkat may mga umiikot na resolution patungkol sa division ng COMELEC at meron na rin po nasa end-bank ng komisyon. Kasi po talaga ang nasa isip namin, pag naglabas kami ngayon, contrary doon sa nilabas ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat maaaring hindi pa pinal, ay baka po kasi ma-consider na pagkawalan ng respeto sa Korte Suprema. So gusto po natin, kung mga local positions naman yan, hindi naman nawawala ng jurisdiction ng COMELEC dahil nga kahit lampas ng June 30, naandyan pa rin ang jurisdiction ng COMELEC, hindi po katulad ng mga national position, kaya mamarapati na po namin na siguro na mahintay na lang yung desisyon na yan ng Korte Suprema. Sir, emergency meeting, emergency and session. Yes po, magkakaroon po kami para lang po talakayin itong bagay po na ito. Gusto ka ba i-cancel? Baka may Hindi, meron kami ilalabas na desisyon, hindi naman apektado nito, makikihintay nyo na lang. Pero yung makikiabangan nyo, yung pagpa-file siguro ngayon, ang motion for reconsideration, ng dalawang malalaking kaso. Sir, so din itong ipapile sa... Hindi pa. Kasi kung 90 namin na-receive sa rules ng Supreme Court, meron kami 15 days to file a motion for reconsideration. Sir, pag di pala nag-MR yung dalawa, Pag hindi nag-MR, magiging final and executory yung desisyon ng COMELEC division.